Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3. Tara na at matuto. Ating alamin ang himig ng awitin, mga tono at tinig sa musika ating damhin. Halina't pag-aralan natin ang musika sa 3 at 4 na linggo ng 3 markahan. Ngayong linggo ay ating tatalakayin ang paksang aralin tungkol sa iba't ibang uri ng tunog. Ano-ano ang mga tunog na kaaya-ayang pakinggan? Paano nakalilikha ng magagandang tunog? Anong uri ng mga tunog ang bumubuo sa musika? Sa araling ito, matutukoy mo ang mga payak na bagay na maaaring gamitin sa pagtugtog ng musika. Makalilikha ka ng mga tunog sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at materyal. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Alin sa dalawa ang maaaring lumikha ng pino o purong tono? Alin naman kaya ang maaaring magdulot ng basag o sabog na tunog? Magaling! Ang pagtugtog ng gitara ay lumilikha ng pino o purong tono. Mahusay! Ang pagbagsak naman ng kaldero ay maaaring magdulot ng basag o sabog na tunog. Ang purong tunog ay ang tunog na pino, malinis, makinis, diretso at may kaukulang tono. Ito ay maaaring lumikha ng mataas o mababang tono at kadalasan ay mahaba ang tunog. Halimbawa, pagsipol. Ang isa pang halimbawa ay ang pagpitik ng goma. Ang tunog na hindi puro ay may tunog na hindi pino, magaspang at walang kaukulang tono. Mahirap tukuyin kung ito ay mataas o mababa, at kadalasan ay maikli lamang ang tunog nito. Halimbawa, pagdabog sa mesa. Isa pang halimbawa ay ang paputok. May mga bagay na sadyang hindi nakalilikha ng purong tunog, ngunit kapag ito ay ginawa ng ritmo, ay magiging kaaya-aya pa ring pakinggan. Halimbawa, ang pagtugtog ng ritmong maayos gamit ang lata at stick. Ang pagtugtog ay ang paggamit ng isang bagay upang makalikha ng kaaya-ayang tunog. Ito ay ginagawa upang bumuo ng ritmo o himig ng musika. Para sa unang gawain sa pagkatuto, sa gabay ng iyong magulang, lagyan ng check kung ang mga nilikhang tunog ay may purong tunog.
at X kung ito ay hindi purong tunog. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pag-awit ng paa, tuhod, balikat, ulo. Ikalawa, paghampas ng silya. Ikatlo, pagputok ng bulkan. Ikaapat, pagtapik ng tinidor sa baso. At ikalima, pagpindot sa tiklado ng piano. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa gabay ng iyong mga magulang, pagtugmain ang mga bagay sa kaliwa at ang mga paraan ng pagtugtog sa kanan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, bakal na tinidor. Narito ang mga pagpipilian. A. Ilagay sa loob ng box at alugin. Ikalawa, boteng walang laman. Ikatlo, goma o garter. At ikaapat, maliliit na bato. Para sa mga pagpipilian, B. Unatin at pitikin. C. Hipan sa loob ng butas. At D. Ipalo ng mahina sa mga baso. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa gabay ng iyong magulang, kilalanin ang mga bagay na nasa larawan. Sa iyong sagutang papel, lagyan ng masayang mukha kung ang mga ito ay may kaaya-ayang tunog, at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, mga bote na may iba't ibang dami ng tubig sa loob. Ikalawa, mga lata na iba't iba ang laki. Ikatlo, goma o garter. At ikaapat, kutsara at tinidor. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa gabay ng iyong magulang, piliin ang titik ng mga larawan na nakagagawa ng malakas na tunog. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Letrang A, ambulansya. Letrang B, bisikleta. Ikalawang bilang. Letrang A, aso. Letrang B, baka. Ikatlong bilang. Letrang A, flute. Letrang B, tambol.
Ika-4 na bilang. Letrang A, nabasag na plato. Letrang B, pagpukpok ng martilyo. Sa araling ito ay matututuhan ko ang iba't ibang uri ng tunog. May tunog na patlang. Ito ay pino, malinis at makinis. May tunog na patlang. Ito ay magaspang, hindi pino at walang kaukulang tono. At may tunog na patlang. Narito ang mga pagpipilian. Purong tunog, di puro, at malakas. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!